Kapatid, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Handa na po bang makinig sa napakagandang pagkain na ibinigay sa atin ng Panginoon? Amen. So tayo po muna yumukot. Malinaw po ba yung boses ko, mga kapatid? Yes po, Pastora. Okay po. So Yes tayo po po. dumako na po. Salamat po. Tayo po'y dumako na po sa salita ng Diyos. Amen. Buksan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 6. Sa English po muna mga kapatid. So bago po tayo mag-pray, basahin po muna natin ang salita ng Diyos. Sa New King James Version po muna. Hebrews 11, chapter 11, verse 6. Teka lang po, ibababa ko. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa Tagalog po, sa RTPB, sabi po dito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Let's bow our heads, mga kapatid. Panginoong Jesus, Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Panginoon, nawa ito, Panginoon, ay mapalawak, mapalalim ang nais mong iparating sa amin, Lord. Na nawa, Panginoon, na kahit meron kaming mga struggle sa buhay, mananatili kaming nananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin, Lord, na sa pamamagitan ng mga salita mo, na maririnig pa namin ngayon, Lord, ay palalakasin mo kami at dadagdagan mo pa po kami ng pananampalataya. Langisan mo po yung malit na lingkod, Lord. Wala po akong magagawa kung wala ka. Lord, ikaw po ang makikipag-usap sa amin sa gabing ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So, babasahin ko pong muli, no? Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Bakit po kaya tayo binabalik ng Lord sa pananampalataya? Kasi po, dahil sa mga nangyayari ngayon, mga kapatid, no? Talagang grabe na yung mga nangyayari, lahat ng palatandaan ng Kanyang pagbabalik ay talagang nakikita na natin, napapanood na natin, nangyayari ng talaga, mga kapatid. At di ba may sinabi ang Lord, kung hindi po ako nagkakamali sa Mateo 24, may binanggit ang Lord doon na manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sa panahon na yon, sapagkat binanggit ng Lord doon sa Matthew chapter 24 yung mga mangyayari. Inisa-isa ng Panginoon. At lahat ng yon, pag nabasa natin, talagang nangyayari na sa panahon ngayon. At huwag nawa tayo yung mga lingkod ng Diyos na mapabilang doon sa sinasabing manlalamig ang pag-ibig ng marami. So bakit po natin to kailangan muling balikan, mga kapatid? Sapagkat dito po sa Lucas chapter 18 verse 8, basahin po natin. Amen. 18 verse 8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Binabanggit po kasi dito yung babaeng balo na humihingi ng katarungan doon sa hukom. Naalala niyo po ba yun? Diba? Na talagang lagi siyang ginagambala at nagmamakaawa na ipagtanggol siya sa kanyang kaalit at pinagbigyan siya ng hukom. Diba? At sabi ng Panginoon, ano pa kaya siya na ating Ama? Ibigay sa kanila ang katarungan sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala at patuloy na lumalapit sa ating Panginoon. Ngunit, sabi dito, sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito,
may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalita nito. Kasi nagbigay siya ng talingag, mga kapatid eh. Kaya, bakit kaya nasabi ng Panginoon yun? Kasi nakikita niya na yung mangyayari sa hinaharap. Di ba? Dahil sa tindi ng mga nangyayari, nasabi niya yun. May masumpungan pa kaya siyang sumasampalataya. Kaya mga kapatid, balikan po natin ito mga kapatid. Muli ay i-absorb natin kung ano yung nais na iparating ng Panginoon sa atin at patuloy niya tayong palakasin at patuloy niya tayong dagdagan pa ang ating pananampalataya. So ano nga bang pananampalataya? Buksan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 1. Sa English po muna. Amen. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Sa Tagalog po. Kaya ko po binabasa rin yung English kasi maganda rin po yung version sa English. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Sabi po dito, kung sa buong mundong ito, kung sa ibang tao, ang katwiran nila, to see is to believe. Ganyan tayo noon mga motto natin. Ay, to see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero sa ating mga Kristiyano, believe and you will see. Kinakailangan na maniwala tayo na kahit wala pa yung ating ipinapanalangin, wala pa sa atin yung ating mga inaasahan, pero naniniwala na tayo na ipangyayari ito ng Panginoon. Amen. Praise God. Para example yan mga kapatid, no? Magbibigay muna ako ng example bago po tayo dumako sa Example po yan sa isang bata na pinangakuan ng tatay niya. Anak, bibilan kita ng ice cream sa Sunday. Tuwan-tuwa yung bata, di ba? Bawat araw, nababanggit niya yan sa mga kalaro niya. Nababanggit niya yan sa mga kapatid niya. Ay, bibilan ako ni daddy sa Sunday ng ice cream. Araw-araw yan, hindi titigil yan. Dahil umaasa siya at nai-imagine niya na nasa kanya na yung ice cream. Amen. Ganyan ang bata, mga kapatid. At hindi niya kakalimutan yung pinangako sa kanya ng tatay niya o ng magulang niya. So, ganyan din tayo. Thousands of promises of God merong binigay sa atin ng Lord. Maniwala tayo mga kapatid na ipangyayari yan ng Lord sa atin in God's perfect time. Amen. Amen. At sabi nga po dito, as Christians, we are called to live by faith. Tinawag tayo upang mabuhay sa pananampalataya mga kapatid. Sabi nga dito sa Habakkuk chapter 2 verse 4, buksan po natin. Amen. Sabi dito, ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayong lahat mga kapatid ay kailangan mamuhay sa pananampalataya. Kagaya nga ito ng pamumuhay na meron tayong hangin, meron tayong tubig, at meron tayong pagkain. Kapag walang hangin, mamamatay tayo mga kapatid. Kinakailangan, kung tayo ay nahihirapang huminga at talaga nauubusan na tayo ng hininga, magkano po ang oxygen ngayon? Napakamahal mga kapatid. Kapag walang tubig, madedehydrate tayo. Amen? At lalo na kapag walang pagkain, ilang araw tayong hindi makakain, so papunta tayo sa talagang panghihina, di ba? Pagiging malnourished. So ganyan kung paano tayo nangangailangan sa hangin, sa tubig at sa pagkain, ganyan din dapat tayo mamuhay araw-araw. We are to live by faith, just as we live by air, water, and food, mga kapatid. Kaya ang pananampalataya, faith is Hebrews 11:6, di ba? Hindi natin pwedeng i-please ang Lord kung wala tayong faith, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa dictionary meaning po ng faith, sabi po dito ay complete trust,
or confidence in someone or something. Buong pagtitiwala, mga kapatid. No? Sa isang tao o sa isang bagay man, yung meaning sa diksyonarya, pero sa ating mananampalataya, mga kapatid, ang faith defined by its action. Hindi lang yung sinasabi natin, kundi meron tayong gagawin. Meron tayong action, mga kapatid. Sabi nga, how does faith act? And how does faith please God? Buksan nga po natin sa Santiago chapter 2 verse 17. Santiago chapter 2 verse 17. Santiago po, James po sa chapter 2 verse 17. Ayan po. Verse 17, pwede pong bababa po ng konti. Ayun. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Faith is an action, mga kapatid. At magsisimulang mag-manifest kapag ibinuka na natin ang ating bibig. So, dalawang klase po ito, mga kapatid, no? Ang sabi po dito, faith through speaking and faith through obedience. Uunahin po muna natin yung sa speaking, mga kapatid. Amen. Buksan po natin sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 18. Chapter 4 verse 18. 2 Corinthians po. Chapter 4 verse 13 pala. Nagkamali po ako. Sorry po. Yan. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumampalataya. Mga kapatid, the spirit of faith speaks, mga kapatid. Magsasalita tayo kung ano yung pinaniwalaan natin. Amen? We will speak what we believe. The more na naniniwala tayo, lalo na sa Word of God, the more na magsasalita tayo. So sa pamamagitan ng ating bibig, mga kapatid, ay makikita ang faith natin. Amen? Sabi nga po dito, kapag tayo nananampalataya, tayo'y mananalangin, tayo makikipag-usap sa Diyos. Kapag tayo nananampalataya, tayo magbabahagi ng patotoo at kabutihan ng Diyos. Kapag tayo nananampalataya, tayo magsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Lalabas mismo sa ating bibig kung ano yung ay pinaniwalaan natin, kung ano yung laman ng puso natin. So, buksan po natin sa Mateo chapter 11 verse 23. Verse 23. Matthew chapter 11 verse 23. Chapter 11 po yan. Iba yata ito. Baka mali yung naano ko, mga kapatid, no? Baka namali ako sa verse. Medyo kasi maliit lang yung medyo malabo kasi mata ko pa umanhin po. Pero ang nakalagay po kasi dito, tandaan ninyo kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-alinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Nasa Book of Matthew rin to, nagkamali lang siguro po ako sa verse na ulitin ko po, no? Tandaan ninyo kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin, mga kapatid, sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangtili sa buhay ko. Amen? Sakit, umalis ka sa buhay ko. Pwede nating utusan kung ano man yung nais nating
utusan na umalis sa buhay natin, no? Kung tayo ay may buong pananalig sa Panginoon, we can declare, makakapag-declare tayo, pwede tayo mag-utos kasi mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi rito, no? Sabihin mo, umalis ka bundok, tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Amen. Sa totoo lang, no? Literally, pwedeng mangyari to, di ba? Pero maaaring ang tinutukoy ng Panginoon dito ay yung sinasabing bundok ng problema natin. Amen? Di ba? Kasi minsan sunod-sunod yung mga problema natin eh. We can cast out. Pwede nating i-rebuke na umalis sa buhay natin yung mga problema at yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, no? Sa Mateo chapter 21 verse 18, ayun po. Kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman, agad na natuyo ang puno. Sige po, tuloy lang po. Pa-move po. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha, paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumulon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Naulit-uli mga kapatid, no? Praise God, naulit-uli. Yung sinabi ng Panginoon na pag inutusan mo ang bundok, sabi doon, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Amen. 'Di ba? So talagang ine-encourage tayo ng Lord na kinakailangan tayo ay magsalita, tayo ay mag-declare, tayo ay mag-rebuke, no? Na talagang i-open natin ang mouth natin dahil may power ang ating bibig, mga kapatid. Amen. Sabi nga po dito yung mga apostoles, no, sa book ng aklat ng Lucas chapter 17 verse 5 to 6. Lucas chapter 17 verse 5 to 6. Ayun po. Medyo na ayun po. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya, no? Pwede namang humiling ng ibang mga apostol, pero ang hiniling nila ay yung dagdagan pa ang kanilang pananampalataya. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Amen. Praise God. Kasin laki daw ng butil ng mustasa. Alam niyo po ba mga kapatid kung gaano kalaki ang butil ng mustasa? Maliit pa yata sa bigas mga kapatid. Napakaliit lang nito. Pero kapag tumubo mga kapatid ay kasing laki na raw ng puno ang butil ng mustasa. Kaya nga inalintulan niya yung ating faith na kahit kasing laki lang daw ng butil ng mustasa ay kaya nating mag-utos sa anumang bagay, mga kapatid, at malipat sa ibang lugar o mabunot, kagaya dito, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Amen. Praise God. So magbibigay po ako ng halimbawa sa inyo, no? Ito'y testimony po ng dating asawa ng aming pastor, dati po sa church na ina-attendan ko. Napakabait po kasi nito sa akin. Minsan nagpatotoo po siya mga kapatid, no? Binuksan niya yung mga bintana. Nung time na yon talagang kailangan po niya ng pera, mga kapatid. Meron yata siyang kailangan bayaran. Binuksan niya yung mga bintana niya. Yun ang faith niya mga kapatid eh. Pagbukas niya ng bintana, una nanalangin siya, pangalawa sabi niya, inuutusan ko ang pagpapala ng Panginoon pumasok sa aking tahanan. Gumanon siya mga kapatid, talagang binuksan niya yung bintana niya. Kasi ini-imagine niya sa faith niya, mga kapatid, papasok sa bintana o sa pintuan man ang mga pagpapala na hinihingi niya sa Panginoon. Pagkatapos niyang manalangin, lumabas siya na malengke mga kapatid, biglang may sumalubong na kapatiran sa kanya, Sister, babayaran na nga pala kita, ito nga pala yung 5,000 pesos. Yung araw din na yun, mga kapatid. Di ba? Grabe ano?
talagang kumilos ang Panginoon. Nung araw din na yon, sinob ni Lord, binigay ni Lord yung kailangan niya kasi meron talaga siyang babayaran yung nung araw na yan, mga kapatid. Meron din po akong testimony, mga kapatid, nung security guard pa po ako sa Hitachi, sa HTMP, sa SBMA, no? 4 na taon po ako nag-lady guard doon. Naranasan ko yung magkaroon ng SIC na halos mura-murahin po kami araw-araw. Minsan walang dahilan sisigawan kami. Para bang naghahanap lagi ng talagang iaano sa amin, mga kapatid. Every time na pupunta siya sa guardhouse namin, no, may kanya-kanya kaming guardhouse, nandun po ako sa frisking area. Every time na pupunta siya, manenermo na naman, magmumura pa, yung ganon. At kahit sa radio, minsan mambabastos pa to. So grabe talaga. Ganon siya para bang ganon siya ka sungit o ganon siya talagang kahigpit, mga kapatid. So dumating ang time na talagang parang gusto ko na sumukat, gusto ko na mag-resign. Umiiyak ako sa Panginoon sa guardhouse. Kapag wala na empleyado, syempre tahimik na, mag-isa na lang po ako sa guardhouse, no? Nanalangin po ako sa Panginoon na talagang hipuin siya, itikom ang kanyang bibig. Tapos pagkatapos ko po mag-pray, talagang binuka ko yung bibig ko. Wala naman nakakarinig sa akin. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, pag pumunta po rito ang SIC namin, sa pangalan ni Jesus, Lord, ititikom mo po ang kanyang bibig at mananahimik siya in Jesus' name. Gumanon lang ako. Alam niyo mga kapatid, kasi nagra-round siya nagro-rubing siya. Isa-isa kami nga pinupuntahan, no, bawat guardhouse. Pagpunta niya sa guardhouse ko, mga kapatid, tahimik na tahimik lang siya. Luminga-linga lang, sabay alis, mga kapatid. So mga kapatid, talagang kapag tayo ay nagsasalita at lalo na kung ito ay galing sa Panginoon at pinangahawakan natin yung mga pangako ni Lord, ipangyayari yan ng Lord, ipagtatanggol tayo ng Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon, paggagalingin tayo ng Panginoon, at lahat na ng sinusuko natin sa Lord, lahat ng sinasabi natin ay ibibigay ng ating Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga, faith is of the heart, for with the heart we believe. Amen. Manggagaling syempre yan sa puso natin, mga kapatid. Hindi natin maibubuka kung hindi manggagaling sa puso natin. At kinakailangan, yung nanggagaling sa puso natin ay galing sa salita ng Panginoon. Amen? Praise God. Buksan po natin sa Romans chapter 10 verse 17. Sabi po dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. The foundation of strong faith is built upon the Word of God. Talagang sa Word of God, manggagaling. Amen. Kasi hindi lahat na nanggagaling sa puso, mga kapatid, ay galing sa Word of God. Minsan, nasasabi natin, hindi pala makabubuti sa kapwa natin. Amen. Minsan, yung ibubuka ng bibig natin, nakakasakit na pala sa kapwa natin. Amen. So, kinakailangan talaga, we must take the Word of God, kung ano man yung ating narinig, at i-meditate natin, amen, and it will become our faith. Magiging pananampalataya. Amen. Praise God. Buksan po natin sa Romans chapter 10 verse 8 to 10. Sabi po dito, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Amen! Kapag nagsimula tayong maniwala, magtiwala sa salita ng Diyos, ating narinig at nilagay natin sa ating verse 45 po.
Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Amen. Kaya nga mga kapatid, kinakailangan ang laman ng puso natin ay Word of God. Diba? Kailangan Word of God pa din. Upang anuman ang ibuka ng ating bibig, mga kapatid, ay galing sa Word of God. Sabi nga po dito, excuse me po, buksan po natin sa Hebrews chapter 10 verse 23. May sinabi dito na huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong mag-doubt, mga kapatid. 10:23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Huwag tayong mag-alinlangan, mga kapatid, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sabi po dito, a powerful weapon, faith speak, mga kapatid. Kung ito man ay mabuti o masama, mga kapatid, kinakailangan tayong mga mananampalataya, mga kapatid, ang pangahawakan natin ay ang salita ng Diyos. Patuloy po natin buksan sa Kawikaan chapter 18 verse 21. Kawikaan chapter 18 yan. 18:21 po. Proverbs po yun. Proverbs 18:21. Ayan po, 18:21. Ang buhay at ang kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Amen. Kung ano ang ibuka ng ating bibig, mga kapatid, nakasalalay dito kung ito ay, sabi nga, ang buhay at ang kamatayan ay sa dila nakasalalay, mga kapatid. Kaya talagang kinakailangan na pawang mabubuti ang ibubuka ng ating bibig para sa atin at para sa ating kapwa, mga kapatid. Alam niyo po, gusto ko pong bigyan ng focus, mga kapatid, muna, no, yung tungkol sa mouth natin, sa bibig natin, no, kasi accountable po tayo sa lahat ng mga sasabihin natin, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. Kung ano ang binubuka ng ating bibig, ang siyang mangyayari sa buhay natin at sa buhay ng ating kapwa. So, konting review lang po dito sa tungkol sa ano muna, kasi dalawang klase po itong shinare ko, no, faith through speaking and faith through obedience, mga kapatid. So dito pa rin tayo sa speaking, mga kapatid. Buksan po natin sa Proverbs chapter 10 verse 11. Verse 11, 10 verse 11. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. So, mga kapatid, tayo na sumusunod sa Panginoon, kinakailangan, mga kapatid, talagang yung bibig natin ay maging bukal ng buhay. Ibig sabihin talagang ang ibubuka ng ating bibig ay para sa ikabubuti, hindi para sa ikasasama, no? At dito po sa Proverbs chapter 11 verse 9, 11 verse 9, ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa, mga kapatid. So, mga kapatid, hindi ko po kung bakit inano rin to ng Panginoon sa akin, no. Talagang binigyan niya ng focus to yung tungkol sa ating mga labi, mga kapatid. Kasi dito rin nakasalalay kung ano ang mangyayari sa buhay natin, kung ano ibubuka ng ating bibig. Kaya kung maayos ang ating pakikipag-usap o kung maayos ang ating pagsasalita, pwede pa tayo makapagligtas ng ating kapwa at hindi tayo makakapanira ng iba. Dito pa po sa Proverbs chapter 11 verse 11, dahil sa salita ng matulingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak.
Amen. Totoo naman yun mga kapatid, di ba? Kaya tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, patuloy tayong mag-declare. Maganda po yung ginagawa natin every Sunday. Nagde-declare tayo para sa ating bansa. Sinasabi natin yung talagang i-bless ang ating bansa, no? Kahit pa sa pananalangin natin, binubukan ng ating bibig, nagde-declare tayo ng mga mabubuting bagay na ipangyayari ng Lord sa ating bansa. Dito po sa Proverbs chapter 12 verse 6, pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Amen. Praise God. Talagang gagamitin din talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid, na kung paano ba natin matutulungan yung kapwa natin, yung mga kapatiran natin, para imbis na mapalayo sila, ay mapalapit natin sila sa Panginoon, no? Sa maayos na pakikipag-usap. So dito pa po mga kapatid, sa Proverbs chapter 12 verse 18. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Amen. Ulitin po natin ha. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Kaya nga every time na magbibigay tayo ng advice sa mga kapatiran, humingi muna tayo ng wisdom sa Lord. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom paano ko siya kakausapin na hindi siya masasaktan. Amen. Talagang makikipag-usap muna tayo sa Panginoon bago tayo makipag-usap sa ating mga kapatiran o ating kapwa. Sumunod po mga kapatid, sa Proverbs chapter 15 verse 4. So last na po yan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Pare-parehas lang talaga mga kapatid, no? Yung nabanggit kanina na talagang kapag tayo ay makikipag-usap, talagang kinakailangan talaga na nandoon tayo, depende pa rin tayo sa kumbaga ano pa rin tayo sa Word of God. Noon, tayo ay nagsalita sa ating kapwa, mga kapatid, ito ay makakatulong sa kanila, hindi makakasakit. Amen, mga kapatid. So, magbibigay pa po ako ng example, mga kapatid, sa dito na po tayo sa mahaba po ito pero medyo iaano ko na lang, no? Sa faith through speaking, pagpapatuloy po natin, the easiest way to activate and release faith is through speaking. Buksan po natin sa Genesis chapter 1. Ay, di pala, Daniel chapter 3 verse 17. Amen. Praise God. Naalala niyo po ba si Shadrach, Meshach, and Abednego? Tama po ba ako nun? Yung kasama nila Daniel, no, sa Book of Daniel, na kung saan hindi sila sumamba, no, sa Diyos-Diyosan, di ba, sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar. Medyo nahihirapan po ako magbanggit nun. At nang dahil doon, mas pinainit pa ng 7 ulit, 'di ba? Yung pugon, yung kung saan itatapon sila, no? Sa naglalagablab na pugon. Anong sabi nung tatlo? Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, sabi niya. Nagsalita sila, mga kapatid, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Mga kapatid, di ba ginawa nga ni Lord yon? Hindi sila nasunog, mga kapatid. Nung hinagis sila, naging 4 sila. Amen. Talagang iniligtas sila ng ating Diyos. Dahil sinabi nila ito, talagang dineclare nila ito, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon. Next po, mga kapatid, sa 8, tungkol sa lalaking lumpo, mga kapatid.
Excuse me po. Verse 2 to 8. Acts chapter 3, verse 2 to 8 po. Basahin po natin sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok na sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Amen. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo, doon din lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang maglakad. Pumasok siya sa templo kasama nila hanggang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Amen, di ba? Nag-declare lang eh. Actually, hindi na siya nilay hands ni Apostle, balikan nga po natin uli. Hindi na siya nilay hands, mga kapatid. Kundi talagang dineclare ng ni Apostle Peter sa pangalan ni Jesus, di ba? Tumayo ka. Talagang pinatayo siya, inutusan siya. Binuka niya ang kanyang bibig at sinabi niya ito sa lumpo at ito ay gumaling. Amen. So ito yung faith through speaking. Next po. Mateo chapter 9 verse 21 to 22. Ito naman po yung babaeng inaagasan ng dugo. Naalala niyo po ba mga kapatid? Ito'y maraming beses na itinuro sa atin ng ating mga pastor. Mateo chapter 9 verse 22 to 21 to 22. Okay po. Masasabi ng babae sa kanyang sarili, sinasabi ng babae, di ba alam na po natin yan na nung panahon na talagang dinudumog ang Panginoon dahil maraming mga may sakit at may karamdaman at gusto nilang gumaling, mga kapatid. Kaya naman itong babae na inaagasan ng dugo, maaaring gumagapang na lang siya sa hirap ng kanyang pinagdadaanan, pero nagsalita siya mga kapatid. Sa kanyang sarili, ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Amen. Praise God. Buksan din po natin sa unang mga taga-kronika. Hindi ko yata naisulat yung verse mga kapatid, pero ito'y tungkol sa panalangin ni Jabez. Sorry po at hindi ko po naisulat. Pero ang sabi po dito, sa ulo ko naman po mga kapatid, no, ang panalangin ni Jabez. Kasi si Jabez po, isa po siya sa, ipinanganak siya na, yung magulang niya, tinawag siyang Jabez kasi nga, nanganak yung nanay niya sa kanya na talagang naghirap ng husto, mga kapatid. At talagang para bang, ayan po, tingnan po natin. Move lang po natin. Hanapin na lang po natin. Di ko po kasi naisulat. Sige po, ikukwento ko na lang po. So nang dahil doon, sinabihan po siya, tinawag siyang Jabez, kasi nga para bang, alam nyo, yung sa panahon noon, parang alam mo yung hindi magandang meaning yung Jabez, mga kapatid, kasi nga nagsuffer yung nanay niya dahil sa panganganak sa kanya. Kaya naman si Jabez ay nanalangin, mga kapatid. Sabi niya, "Pagpalain mo ako, palawakin mo ang aking nasasakupan upang ang iyong mga kamay ay sumaakin at ilayo po ako sa masama upang hindi ako maghirap." Yun yung prayer niya mga kapatid. Actually, napakaigsing panalangin lang yon. Pero naniniwala po ako, maniwala po tayo na talagang buo ang kanyang pananalig sa Diyos. Kaya naman pagkatapos niyang manalangin, sabi nga doon yung kasunod na verse, at binigay ng Lord ang kanyang hinihiling. Grinant ni Lord yung kanyang prayer. Amen. Praise God.
Kaya nga, alam nyo hanggang ngayon, no, marami nagpapatotoo, mga kapatid, na everyday itong prayer ni Jabez ay inaano nila, dinedeclare nila sa buhay nila. Maraming mga nag-testimony, mga nakilala kong mga kapatid noon, na laging nag-testimony sila at everyday, dinedeclare nila sa buhay nila at sa buong pamilya nila yung panalangin ni Jabez. At talagang dumaan yung ilang taon, nakita nila yung pagbabago sa buhay nila at talagang grinant ni Lord yung declaration na yon doon sa prayer ni Jabez. Na kung paano pinagpala ng Lord si Jabez, ganun din ang ginawa sa kanila doon sa mga nagde-declare nito, mga kapatid. So praise God. So mahaba-haba yung pinag-usapan natin through speaking, mga kapatid. Pero dito po tayo, no, sabi nga, faith without works is dead, no? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya naman, mga kapatid, pag-usapan naman po natin, no, yung, tingnan po natin yung mga testimony naman, yung mga nangyari at mga may tunay na karanasan tungkol sa obedience. Faith through obedience. Buksan po natin sa Genesis chapter 6 verse 14 to 22. Genesis chapter 6 verse 14 to 22. Ito naman yung pagsunod, mga kapatid. Hindi na through speaking, kundi yung sumunod siya sa anong pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Amen. Tungkol po ito kay Noah, mga kapatid. Praise God. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwag at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 panlapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipo ng lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin, isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga anak nila at pumasok kayo sa barko. Ayan na, hanggang dyan na lang po tayo, mga kapatid. Sige pa po, ituloy natin pala. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae na bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tigi-isang pares at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain. Pamove po uli. Thank you po. Para sa inyo at sa kanila. Ito po yung verse 22, maganda eh. Praise God. Pataas po uli. Ayun po. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Grabe no, mga kapatid. Ikaw ba naman pagawain ni Lord, mga kapatid, sa lugar na kung saan alam ko malayo ang dagat. O maaaring hindi pa umuulan, baka hamog lang, 'di ba? Mga kapatid. At yung mga yung haba at laki ng ipapagawa sa kanya ay hindi biro, mga kapatid. Pero pagdating sa verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Amen. Kaya naman dahil sa kanyang pagsunod, mga kapatid, maging ang kanyang buong sambahayan ay niligtas ng Diyos. Amen. Praise God. Sumunod po sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Amen. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon, sumama sa kanya si Lot. Akalain niyo, mga kapatid, na ilang taon siyang tumira doon sa talagang tinirahan niya kasama ng kanyang pamilya, tapos biglang sasabihin na, Lord, umalis ka dyan, pumunta ka sa lugar na ito. Pero ano nawa ni Abraham? Sumunod nga.
Amen. Abraham left his homeland at God's command. Amen. Praise God. Dito po sa uh, Judges chapter 6 verse 27 at chapter 6 verse 27 po. Pamanhin mga kapatid, medyo mahaba po ang akin i-share kasi nakaka-bless po talaga itong pinaano ng Lord sa atin. Amen. Judges chapter 6 verse 27. Kaya't isinama ni Gideon, ay teka, mag-move po muna tayo. Pababa, pataas po. Yan. Ito. Sige pa po. May inutos po kasi ang Lord sa kanya. Ayan, sabi, ito na po, dito na lang tayo. Kasi sabi po dito, no, sinira ni Gideon, no, yung mga pagans and idols ng kanyang ama. Kinagabihan sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro ng 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang ribulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang ribulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar, ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Sumunod din si Gideon mga kapatid, kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi na nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Amen. Kahit na medyo delikado mga kapatid, no? Pero ginawa pa rin ni Gideon dahil sumunod siya sa ipinag-uutos ng Panginoon. Amen. Sa Acts chapter 10 verse 19 to 20 po. Acts chapter 10 verse 19 to 20. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaki naghahanap. Sandali lang po. Acts 10:9, ayun. Naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka at huwag kang mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. So, nangaral, sumunod si Pedro, mga kapatid, ikukwento ko na lang po, no? Sumunod si Pedro sa ipinag-utos ng ating Panginoon at dahil nga dati nagtuturo siya sa mga Israelites lang, pero dahil sa utos ng Panginoon na sumunod at pumunta sa mga Gentiles, mga kapatid, nangaral siya ng salita ng Diyos, no? Peter preached to the Gentiles by God's command. So, sumunod po mga kapatid, sa Luke chapter 5 verse 4 to 6, sa Lucas chapter 5 verse 4 to 6, ayan. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog mo ang lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Amen! Praise God! Sumunod din si Pedro sa utos ng Panginoon, no? Kung titingnan natin no, sa buhay natin ngayon, minsan merong mga inuutos sa atin ang Panginoon, mga kapatid, na ibigay mo yan, ako ang bahala sa iyo. Naranasan nyo na po ba yan, mga kapatid? Naranasan nyo na po ba na kinausap kayo ni Lord? At sinabi ni Lord, bigay mo yan sa Kanya. Kaya lang, yung time na yun na lang yung natitirang meron ka. Pero utos ni Lord, basta't ibigay mo yan sa Kanya. Tapos pagkatapos ng yon, naranasan nyo ba kung paano nag-bless ang Lord sa buhay nyo? Ako mga kapatid, maraming beses ko po yung naranasan. Amen. Na talagang basta't sunod lang. Pag sinabi ibigay mo yan sa Kanya, sumunod ka lang. Kasi once na nangusap ang Lord sa iyo na ibigay mo yan, maging kahit pa sa gawain ng Lord, di ba mga kapatid? Sa mga tithes and offering natin, sumunod lang tayo at ang Lord ang magbe-bless sa buhay natin. Amen. Sabi nga po, si Peter and Andrew ay sumunod, no? At ginawa din po sila, at dito po sa Matthew chapter 4 verse 19 to 20.
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda na mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Amen. Nararanasan niyo na ba minsan mga kapatid na kinakausap ko tayo ng Panginoon? Sumunod ka sa akin? Pangaral mo ang aking mga salita? Minsan ba, nararamdaman niyo ba minsan na, lalo na kapag gumigising tayo ng madaling araw, may pinagagawa sa atin ng Panginoon, di ba, mga kapatid? Sumunod lang tayo, mga kapatid. Alam niyo po, itong faith na pinahayag sa atin ng Panginoon, gusto niya na tayo maging consistent, mga kapatid, na mapanatili natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Na kahit na anong circumstances ang nangyayari, kahit na meron pa tayong mga struggle sa buhay, kahit nga meron pa tayong sakit, mga kapatid, amen, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Naalala niyo po ba si Apostol Pablo? Na talaga meron daw nilagay sa kanya si Satanas para siya'y pahirapin. Hiniling niya sa Panginoon, tanggalin mo to, Lord. Pero hindi inalis. Ang sagot ng Panginoon, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Lalong lumalakas ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Totoo po yun, mga kapatid. Kung bakit meron tayong mga struggle, kung bakit meron tayong mga pagsubok, mga kapatid ko, bakit minsan nagkakasakit tayo? Kasi mga kapatid, inaayos niya ang ating puso. Inaayos niya ang ating karakter. Kasi hindi ang yaman ang madadala natin sa langit, kundi ang karakter natin, ang buhay natin mismo, ang inaayos ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. Ang bunga ng banal na Espiritu ay talagang manifest, lumalabas sa ating buhay. Talagang tinuturuan tayo ng Panginoon maging mapagpakumbaba. Tinuturuan ng Panginoon na tayo maging mapagpasensya. Tinuturuan ng Panginoon tayo maging maamo, maging matiisin, magkaroon ng pagpipigil sa sarili, di ba mga kapatid? Magkaroon ng kabutihan, magkaroon ng kabaitan, magkaroon ng kapayapaan, mga kapatid. Kaya minsan yung struggle na yan, ginagamit ni Lord yan. Bakit? Kapag nag-i-struggle tayo, kanino ba tayong tumatakbo? Kanino tayo lumalapit? Di ba sa Panginoon? Kaya sinabi ng Lord, lalong lumalakas ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kasi kapag tayo ay nangihina, sa Diyos tayo tumatakbo. Sa Diyos tayo nagtitiwala, hindi sa sarili nating kakayanan, hindi sa sarili nating kaalaman. Kaya nga maging sa karunungan, di ba mga kapatid, magbigay tayo ng example. Humingi tayo ng karunungan sa Lord, di naman tayo nag-aaral. Mga kapatid, hindi naman tayo nagsisearch sa Bible, hindi naman tayo nakikinig, hindi naman tayo nagre-review. Humingi tayo ng wisdom and knowledge sa Panginoon, di ba? Lagi tayo nagpe-pray. Bakit kaya hindi sinasagot ng Lord ang prayer ko? Kasi nga walang action, mga kapatid. Faith without action. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Humihingi ka ng trabaho. Humingi tayo ng trabaho, hindi naman tayo naghahanap. Diba? Gusto natin ang trabaho na lang kusang lumapit sa atin. Merong ganyan, mga kapatid. Amen. Humihingi tayo ng kapayapaan sa Panginoon. Diba? Minsan hinihingi natin ang peace sa Panginoon, pero minsan sa atin nagsisimula ang gulo. Minsan tayo yung unang nagagalit, mga kapatid. Kaya nga, minsan talagang dinudurog tayo ng Panginoon. Inaayos tayo ng Lord sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kasi minsan tayo mismo, mga kapatid, hindi natin nakokontrol ang sarili natin, hindi natin kaya talaga. Kaya kailangan nating humingi sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, naalala ko po yung verse, no, nakalimutan ko na po yung, naalala ko yung word, pero nakalimutan ko po yung verse, mga kapatid, na kung ang, sabi dito, sapagkat batid ko ang plano ko para sa iyo, planong para sa ikabubuti, hindi para sa ikasasama. Planong magbibigay sa atin, no, planong magbibigay sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hindi ang kasunod nun, kapag nangyari ito, ano po bang version? Sana ma-search po natin, mga kapatid. Jeremiah chapter 29 verse 11.
Sabi po dito, ulitin natin, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng asa. Period. May kasunod yan mga kapatid. Kung maganap na ito, naganap na ba mga kapatid? Hindi pa. Kayo'y tatawag. So bago pala maganap, tayo daw ay tatawag, lalapit at dadalangin sa Panginoon at diringgin naman niya tayo. Ibig sabihin, meron munang pagsubok na darating bago mangyari. Kaya napapansin po natin mga kapatid, no, bago natin makamit yung victory, yung mga answered prayers, di ba may pagsubok na dumarating? Kaya naman sa mga pagsubok na yun, dumadaing tayo sa Diyos. Hinahanap natin siya. Amen. Nagsasaliksik tayo sa Panginoon. At sabi niya, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Yan ang sabi ng Panginoon. So, kaya pala may mga struggle. Kasi mga kapatid, gusto ng Lord, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Mas lalo tayong magtiwala. Mas lalo tayong tumawag sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, yung sinabi po kanina about sa faith, no? Faith through speaking and faith. Sa speaking na yan, marami, no? Kasama na dyan yung pananalangin, pagde-declare, pagpapahayag ng salita ng Diyos, amen, pag-encourage, amen, pagpapahayag ng mga patotoo at marami pang iba, and faith through obedience, mga kapatid, di ba? Yun naman yung kapag may inutos ang Lord, ay gawin natin, sundin natin. Pag may inutos ang Lord na gawin mo ito, anak, gawin natin, sumunod tayo sa Panginoon nang walang halong pag-aalinlangan, mga kapatid. Dahil ito ang buhay natin, kailangan nating mamuhay ng may pananampalataya sa Panginoon. Kinakailangan nating mamuhay na patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, di ba, sa Habakuk, sabi kung nasa pagbabalik ko kaya, sabi ng Panginoon, may masumpungan pa kaya akong pananampalataya. Yan ang hahanapin sa atin ng ating Diyos, mga kapatid, ang pananampalataya natin, mga kapatid. Kaya nga, patuloy tayong magpapuno ng salita ng Diyos sapagkat uulitin po natin, faith cometh by hearing, di ba? At sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya para lumakas ang ating faith, mga kapatid, patuloy nating i-absorb ang Word of God. Patuloy tayong makinig, patuloy tayong magbasa, patuloy nating pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Nang sa ganon, mga kapatid, ay patuloy din na madagdagan ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Na ano man ang mangyari, ang sabi nga po, no, ako hindi po ako nagkakamali sa Matthew 24, no, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa huling mga araw, may binanggit doon, ay maliligtas. Kaya kinakailangan, kahit na napapalapit ang pagbabalik ng Lord, patindi ang mga nangyayari, ay mas lalo tayong tumawag sa ating Diyos. Mas lalo tayong magtiwala, mga kapatid. Mas lalo tayong kumapit, mga kapatid, natin, kundi ang Diyos lamang, ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya ina-encourage ko po ang bawat isa na magpatuloy tayo balik at lagi nating ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay at ang buong JCM family. Yun lang po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Lord, dakila ka. Salamat sa mensahe mo. Salamat sa encouragement mo sa amin, Lord. Nawa, Panginoon, patuloy kaming tumingin sa iyo. Patuloy kami magtiwala sa iyo. Kahit nahihirapan kami, patuloy kaming tatawag sa iyo. Lord, patuloy kaming mananalangin, O God, at mag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo pong gamitin ang buhay namin, O God, para sa iba, O God, sa pamilya namin. Panginoon, Lord, patuloy ka pong magliligtas pa sa buong JCM family. Kami at ang aming buong sambahayan, we declare in Jesus' name, ililigtas mo ang bawat pamilya ng JCM family, O God, magmula sa pinaka-magulang hanggang sa pinaka-kaapo-apuhan, O God. Thank you, Lord Jesus. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.